Darius heaved a sigh. Gumalaw ang kanyang panga, ngunit nanatiling kalmado, at marahan ang tingin sa akin. Really? He asked. Tumango ako. Siya ang laman ng panaginip ko, mula noon hanggang ngayon. I even dreamed of having him tell me, na mahal niya ako, and how he swears to the heavens for how much he loves me. I dreamed of you, too, marahang sabi ni Darius. Talaga, anong napanaginipan mo? You said you love me? Sabi ni Darius, habang hinuhuli ang tingin ko. Napakurap naman ako, at parang hinagupit ng kung ano ang aking sistema. Tuldok. Oh, my goodness, is this a trick? Hindi ako makasagot. At hindi ako makapaniwala ngayon, na mas madaling yungol ang pangalan niya, kaysa aminin na mahal ko siya. I miss your smile, your eyes lighting up whenever you see me. Darius whispered, looking back at those times. Hindi ko maalala kung kailan mo ako huling nginitian. Napalunok ako lalo. Namungay ang aking mga mata. I'm sorry, Darius. It was the only thing I could say. He stared at me more. Para saan? For what I did, napapalunok kong usual. His eyes remained gentle, ngunit nabahiran ito ng kaunting pagiging seryoso. Do you really regret marrying me? He whispered, still touching my lower back, drawing little circles on my exposed skin. Hindi ko alam ang tamang isagot. Kung oo, alam ko masasaktan ko siya, at ang sarili ko. Kung hindi, para akong walang konsensya sa nagawa ko. I ruined you and Kemi. I was too angry. And my actions were not appropriate, napapalunok kong sabi. I'm asking about the marriage, at ang nangyari sa ating dalawa, do you regret it so much? Lalo niya akong tinitigan. Unti-unti akong umiling. Hindi iyon, Darius, but you and Kem. Paano kung sabihin ko sa iyo, na walang nasirang engagement? Sunod ni Darius na sinabi, dahilan para matigilan ako lalo. Ha? What do you mean? Totoong pinabantayan ka ni Don Agaton, but it was only a favor. Ang lahat ng nangyari sa atin, including what happened in this house, ay nangyari, dahil ginusto ko. Hindi dahil nabuburyo ako, at kailangan ko ng libangan. Dumilim ang kanyang mga mata sa huling sinabi. My heart was pounding. Napasinghap ako. I wasn't stupid in letting you go. It had to happen, you leaving me. Yet it wasn't easy. Never was. You think it didn't hurt me. Halos lamambing ang kanyang tinig. Hinayaan kita, Monica, dahil iyon ang kailangan mo. Pero hindi kita hinayaan, sa kadahilanang totoo ang binibintang mo sakin. You had to live, and I'm more than proud, for what you've become. I'm proud of you, baby. You're my brave girl. Napalunok ako, at unti-untlay bumalik sa akin lahat, pati na rin ang pagkawala ni Daddy. Napangiti ako, at nakaramdam ng gun sa aking dibdib. I understand now, pabulong kong sabi. Why it had to happen. Lumunok akong muli, at pinakatitigan siya. But I want to know, Darius. Ano ang ibig mong sabihin, na walang nasirang engagement? There was no engagement. It was only a set-up, na ang mga eskudero lamang ang nakakaalam. To expose them. At may higit pa roon. All the illegal things that the Hermoses have committed. May mas malalim na usapin ang tungkol doon, Monica. It's dark side, that I will not want you to know anymore. Napalunok ako, nakuha ang atensyon sa huli. At ngayon, sa mga lumipas na taon, lalo kong naramdaman na ang dami kong na-miss out sa buhay ni Darius. Dark side. What do you mean? I'll tell you a bit. Just don't get more curious. I don't want you getting involved. Ngumuso naman ako. Pero asawa kita. Dapat alam ko iyan. Malay ko kung assassin ka pala talaga. Mafia boss. Goodness, Darius. Don't give me a heart attack. He chuckles sexily. Just stay in this side of my world, Monica. You're safe here. Hindi kita dadalhin sa dilim kahit kailan. Wika ni Darius. Masyado bang harsh ang ginawa ko? Wala sa sariling tanong ko kay Eros, habang nasa isa kaming firing range. Alam ito Darius, at pumayag naman siya na kasama ko si Eros. Hindi ko tuloy maiwasang maisip, kung bakit ayos lamang sa kanya.
Tinanggap niya na lang ba ang bagay na iyon? That someone else got me pregnant inside our marriage. Lalo pat hindi ko pa nasasabi, na kasinungalingan ko lamang iyon. Napalunok ako habang naiisip ko iyon, na matatanggap ni Darius ang kataksilan ko. Yes, ang pagsisinungaling pa lang na nabuntis ka ng ibang lalaki ay sobra na, tingin mo ba, ay hindi nasaktan ang asawa mo sa ginawa mong iyon? Tanong ni Ares, seryoso, at tila pinagdidikdikan na sa akin, ang mga kabaliwan ko. It's not easy to think that your wife got pregnant by another man while you two are married. Pero kung hindi niya naman ako mahal, are you sure? O undenial ka lang, kahit alam mong totoo namang mahal ka niya? Mula noon, nakangising tanong ni Eros. Napahinga ako ng malalim, at binaba ang hawak kong baril. Inalis ko na rin ang ear protection na suot. Nilapag ko ang baril sa isang mesa, at hinubad na rin ang gloves sa aking mga kamay. Hawak ang isang water bottle, lumapit na ako sa kinaroroonan ni Eros, na tinitingnan ang naging pag-asinta ko, sa isang target stand sa malayo. Malapit na sana sa bullseye pero hindi pa tumama. Close enough but not yet, parang kayong dalawa ni Darius Escudero, kapag hindi nyo inayos iyan, puna ni Eros, sabay halakhak niya. You two have secrets from each other. Paano mo naman nasabi? May sekreto si Darius. Pagtatanong ko. Napatikhim naman si Eros, at uminom sa kanyang juice. Muli akong nagsalita. Sasabihin ko na kay Darius, na kasinungalingan lang iyon, at i-address ko na rin ang annulment, napapaiwas ng tingin kong sabi. Umangat ang kilay ni Eros, lumitaw ang pamamangha. And what led you to that decision? Nagkibit-balikat lamang ako. Na-realize ko lang na, okay naman pala si Darius. Kulang na lang ay tujuan ako ni Eros. Kung nandito lamang si Trina, baka kanina pa ako nito tinawanan. Natakot ka ba na isipin, na magkaroon ng ibang babae ang asawa mo? Sabay halakhak ni Eros. Napalunok ako, imagining Darius, having a real wife, and it pained me. Naiisip ko pa lamang na may iba na siya, ibang tinitingnan, tinuturing na asawa, at makakasama sa buhay, at bubuo ng pamilya, ay umaapoy na ang puot sa akin, at naghahapdi ang dibdib. I just realized that Darius is willing to fix our marriage. Sambit ko at tumingin sa langit, kung saan malayang lumilipad ang mga ibon. I wish life is as easy as this, malaya mula sa mga bagay na pilit tayong kinukubli. Muli akong bumuntong hininga, still thinking about Darius. But what about the thing I did in the past? Wala sa sarili kong sambit, at binalingan ng kaibigan. You have to let go of the past, Monica. You had your share of mistake, pero hindi mo kasalanan ang lahat. Hindi ka santo, kaya huwag mong suluhin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Eros smirked at me. You made a mistake, but it's not the end of the world. You don't have a choice but to move forward from it. I really thought I ruined an engagement, a special relationship between the two families. At nang mga panahon na iyon, pagtapos kong gawin ang mga iyon, pakiramdam ko, ay ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Muling yumeko sa aking isipan, ang mise-en-scene ng usapan namin ni Darius. At ngayon, isa lang ang sinasabi ng nararamdaman ko, ayaw kong sirain ang nagsisimulang pagkakaayos namin. Maybe I like him. I want to fix this marriage, too. I want this to work for the both of us. I talked to him again. Sasabihin ko na ang kailangan kong sabihin, sabi ko, at humingang muli ng malalim, na pagtatanto ang mga kalokohan ko, na naman para makipaghiwalay siya sa akin. Umabot pa ako sa pagpapanggap, sa isang bagay na lagpas na sa linya. Tumango si Eros. Kinuha ko na ang isang bag ko, at tumayo na sa lounger. Gusto ko na ring umuwi, para makapagpahinga na. Napapansin kong mabilis na akong mapagod ngayon. I'll go home now. Ang sakit na naman ng ulo ko, sabi ko. Inaantok din ako, kahit maaga pa naman. Have you been eating lots of sugar lately? Tanong ni Eros. Umiling ako. It's hard to diet. Nadagdagan ng kaunti ang timbang ko. The trainings are not helping. Napatingin ako sa tiyan ko. Medyo fitted nga ang suot ko ngayon para sa firing, at nitong mga nakaraan, ay lagi talaga akong nakadress, kaya hindi ko na masyadong napapansin.
Masyado na akong maraming iniisip para pansinin pa. Hindi, yung tiyan mo lang. Busog ako, sagot ko. I've been eating well lately. Tumango si Eros. Napanguso naman ako, at kinuha na iyong papel sa bag ko. The secretary's number. Pero hindi ko na kailangan iyong pagpapanggap natin, sabi ko. Gumuhit ang isang ngiti sa lobby ni Eros. Pagtapos ay inangat ang kanyang cellphone. I actually have it already, sabi ni Eros. Umangat naman ang aking kilay, at automatikong sinaman siya ng tingin. What? Yup, and I bet you got the wrong secretary's number. Anong ibig mong sabihin? Pagtatanong ko. I meant the other secretary, sabi ni Eros, at prenteng uminom muli sa kanyang inumin, wala pang balak umalis dito. You said Darius's secretary, Eros. At ito na nga iyon. His former secretary, pagtatama niya. And maybe I'm too tired, kaya di na rin interesado. Okay, fine, bahala ka na. Mauuna na ako. My head hurts. Alam ko na. Tumango naman si Eros, at nakita ko nang umilo ang kanyang cellphone, at dahil may kinuha ako sa isang table rito sa pagitan ng mga lounger, medyo nakita ko iyon. And I'm not sure, parang nabasa ko ang apelyido ni Darius. Mr. Escudero nga ba ang nakalagay? But why would Eros call Darius? Must be about the annulment. O kaya yung former secretary daw. Are you calling my husband? Nanliit ang mga mata ko kay Eros, na matinding ikinangiwi ni Eros. Pagtapos ng naging pag-uusap namin ni Eros, ay umuwi na nga ako. Nanatili lamang ako sa bahay. May usapan pa kami ni Darius, na mag-dinner sa labas, pero ang sabi ko na naman ay next time na lamang, dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Wala akong magawa, habang naghihintay sa pag-uwi ni Darius. Hindi ako makatulog sa kwarto, kaya nanatili na lamang ako sa sala. Weird because I don't want to eat pickle and peanut butter anymore. Hindi ko alam kung dahil ba nagsawa na ako, o iba na ang cravings ko ngayon. May hinahanap ako, na hindi ko maintindihan kung ano. I can't help but to overthink, lalo na noong nagsuot ako ng fitted. Gusto kong isipin, na hinahabol na naman ako ng sarili kong mga pinaggagawa kaya ganito. Kaya alam ko, kapag natapos ko ang kasinungalingan na ito, ay magiging maayos din ako. Kanina pa ako patanjin tingin sa orasan. Palipat-lipat ako mula sa mesa, at sa sofa. I feel nauseous, too. Ang tagal umuwi ni Darius. Kanina ko pa iniisip ang sasabihin ko sa kanya. Aamin na ako, sasabihin ko na sa kanya ang totoo, na nagsinungaling lang ako, na sinabi ko lang ang lahat ng iyon, dahil gusto ko na talagang makipaghiwalay sa kanya. Pero habang napapatingin ako sa orasan, at nakikitang lalong umaandar ang oras, at wala pa rin si Darius, napapahinga na naman ako ng malalim. Naiinis na naman ako. Ang tagal niyang umuwi. Napanguso na ako habang nakahiga na sa sofa. I can't stop thinking about him. I want him here, pero ang tagal-tagal niyang umuwi. Wala akong ganang kumain, kahit may pagkain naman. Napakagat ako sa aking lobby, habang tinitingnan ang text ni Darius kanina, noong sinabi ko na ayaw ko muna mag-dinner sa labas, dahil masama ang pakiramdam ko. Okay, I'll go home early. Ano ang gusto mong pagkain? Binasa ko rin ang reply ko kanina. Kahit ano, basta umuwi ka ng maaga. Alright, I'll be home at 7 o'clock. Just take a rest for now. Napatingin ako sa orasan. Kanina pang tanghali ang mensahe ni Darius na iyon. It's already 6:50 PM pero wala pa siya. Nenas na ako. Abang na ako sa pagdating ng sasakyan niya. Kulang na lang ay maghintay na ako mismo, sa tapat ng pintuan. Hindi ko na napigilan na magpadala na naman ng mensahe. Where are you, Darius? Umuwi ka na nga. Ang diin na ng pagkakatype ko, at ewan ko, nag-iinit ang sulok ng mga mata ko, sa pag-isip na nag-dinner na siya kasama ang iba. Baka may interesting nang nangyayari sa opisina niya, sa trabaho niya. Pagtapat ng 6:59, at wala pa rin siya, nag-message ako ulit sa sobra kong inis. Huwag ka na palang umuwi. Diyan ka na. I will lock the door. Noong wala pa rin reply, hindi ko na napigilan ang hapdi sa dibdib ko. I will seriously lock the door, Darius. It's 7:11.
Sabi niya ay 7 o'clock. Anong oras na? Lagpas na. Nagtalukbong na ako ng kumot dito sa sofa, at lalong niyakap ang unan. In-off ko na rin ang cellphone ko, nang sa gayon ay hindi ko na makita pa ang conversation namin, na hindi niya na nireplyan sa mga sandaling ito. Lumipas pa ang ilang minuto, pero wala pa rin. The corners of my eyes heated. Hindi ko na namalayan ang pagtulo ng luha ko, habang nakatalukbong sa kumot, at mahigpit kong yakap ang throw pillow. Inis na inis ako kay Darius. Kung kailan balak ko nang sabihin sa kanya ang totoo ay saka naman ako naiinis sa kanya. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na ako sa pagod, at kanina pang paghihintay, habang may luha sa gilid ng mga mata ko. Nagising na lang ako, noong naramdaman na tila may naupo sa gilid ko sa sofa, at narinig ang isang marahan na pagtawag. Then, a hand fixed the strands of my hair na tumabon sa aking pisngi. Naramdaman ko lalo ang lamig sa aking pisngi. Isang mainit na palad ang umayos sa buhok ko, at bahagyang dumampi iyon sa aking batok. Bakit dito ka natulog? Marahang tanong ni Darius, na siyang unti-unting nagpagising sa kaluluwa ko. Nagkaroon ako ng kaunting malay. Pagmulat ko ng mga mata, ay doon ko lang napagtanto na nakaidlip pala ako. I saw Darius. Dumating na pala siya. He's still wearing his usual office suit. Ang long sleeves niya ay lalong dinidipina ang kanyang katawan. Naamoy ko agad ang kanyang pamilyar na bango, na nanuot sa aking pangamoy. Unti-unting ginigising ang diwa ko. At doon ko napagtanto, na iyon pala ang hinihintay ko kanina pa, ang maramdaman, at masiguro ang presensya niya rito sa bahay. Naalala ko agad ang kasalanan niya sa akin. Bumangon ako, at kinusot ang mga mata ko. Noong tingnan ko ang oras, nakita ko na malapit ng mag 7:30. Pam-8 agad ang aking ekspresyon. Si Darius naman ay nilalapag ang kanyang dala sa glass table, at kahit mukhang masarap iyon, hindi ko man lang iyon mabigyan ng atensyon. Sa kanya ko tinuon ang tingin ko. Saan ka galing? Ang tagal mong umuwi, agad kong sabi. Napatingin sa akin si Darius. Napahaba ang meeting. I had to fix some things, too. I'm sorry, Monica, may lamang niyang sabi. Ngunit hindi niyo naalis ang sama ng loob na naramdaman ko na. Lalo ko siyang tiningnan. Kulang na lang ay mag-init na naman ang sulok ng mga mata ko, lalo na noong tinawag niya akong Monica, iyon naman ang pangalan ko, kaya ewan ko ba. Masama pa rin ang pakiramdam mo. You should eat now, then go back to rest. It feel better later, may bahid ng pag-aalala niyang sabi. Start taking vitamins, too. Nenas ako sa kanya. Bakit ako iinom ng vitamins? Dahil doon sa sinabi ko, magpapa-check up ako kasama si Eros, at bibili ng vitamins para sa pagbubuntis. I don't need those vitamins. Hindi ako buntis. Sabi ko sa kanya, at hindi ko alam na sa ganoong paraan ko ito sasabihin. There. I said it already. Hindi ako buntis, okay. That was just a lie. Sabi ko, at lumuhad sa sofa para mas lalo siyang matingnan. Hindi siya agad sumagot, hinuhubad ang kanyang necktie, pati na rin ang long sleeves, habang iyong mga dala niya ay nasa mesa. Nenas ako nang di niya ako sinagot. You heard me, Darius. I'm not pregnant. I'm telling the truth this time. Tumango si Darius, seryoso lamang at kalmado ang tingin niya. Alam ko, Monica. Lalong bumigat ang aking dibdib. Taas-baba na ito sa higpit ng paghinga ko, sa inis ko sa kanya. Tiningnan ako ni Darius, at napabuntong hininga noong makita ang naluluha kong mga mata. I knew it would be like this. Bulong ni Darius, na hindi ko masyadong narinig. Lalong uminit ang ulo ko, at hindi ko siya nilubayan ng tingin ko. I hate you, Darius. Sambit ko. Ayaw ko ng dala mo. Matutulog na ako. Napahinga siya ng malalim. Hindi pwede. You have to eat, Monica. Naghintay ako sa kanya buong maghapon. Tapos ang sasabihin niya lamang, I go back to rest. Naglinat na naman ang ulo ko sa kanya. Ayaw ko na ng kahit ano. I'll just go upstairs and I will sleep. At huwag kang tatabi sakin. I will lock the bedroom's door. Puno ng inis kong sinabi. Monica, he called. I'll cook. Ano ba ang gusto mo? Kalmado pa ring tanong ni Darius, medyo naiwan ang tingin sa akin,
dahil sa sinabi kong pagsasarhan siya ng pinto. Bumuntong hininga siyang muli. Nilapitan niya ako, at lalong napatitig sa akin, noong makita ang bakas ng natuyo ng luha sa gilid ng mata ko. Hindi na ako mahuhuli ng uwi sa susunod. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako umiyak, naiinis kong sambit, at hinawi ko ang kanyang kamay. Hindi niya pinapatulan ang iritasyon ko, marahil ay naisip na ito ang mangyayari, kaya malamang ay alam niya ang ginagawa niya. I'm sorry, baby. Let me make up to you. I'll cook and then we'll rest together, dagdag pa ni Darius, habang hinuhuli ang tingin ko. Nasa kanya rin ang tingin ko, lalo na sa kanyang lobby. Nitong mga nakaraang araw, ay parang lalo siyang gumwapo sa paningin ko. His hotness tripled. I think I'm going crazy. At gustong gusto ko siyang kasama. Ang bigat ng loob ko kapag wala siya sa tabi ko. Kahit noong tinungunan ni Darius, ang kusina ay napasunod pa rin sa kanya ang tingin ko. Dala pa rin ng inis ko sa kanya, ay dinampot ko ang throw pillow sa sofa, at binato ko sa kanya, pero hindi man lang iyon umabot. Lamandang lang iyon sa sahig ng sala. I hate him. Sana di na siya umuwi.